Tayo po tayong lahat. Balikan natin ang Acts chapter 20 and let me read verse 35. Nabasa naman po natin yung talata kanina. Acts chapter 20 verse 35. Acts 20:35. Sabi po ng salita ng Diyos, Acts chapter 20 verse 35. Basahin po natin ng sabay-sabay. Acts chapter 20 verse 35. Ready, read. I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito at muli niyo po kaming pinahintulutan na magsama-sama sa iyong bahay panambahan. At muli kaming makikinig at kakain ng spiritual na pagkain. Kaya Lord, we pray na ang kaaway ay huwag mong pahintulutan na kunin ang mabuting binhi ng iyong mga salita. At mag-focus po kami sa pinararating niyong mensahe sa oras na ito. At itago niyo po ako, Lord, sa inyong likuran. Hindi ako ang makita. Meron mang laging mag-glorify every time na may mga gawain, ay walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At baunin po namin itong mga blessings ng iyong mga salita saan man kami mapunta. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. And kung lalagyan po natin ng pamagat, ang atin pong pag-aaral ngayon ay blessings of giving. Tamang-tama po dahil ang ating tema is about giving and stewardship. At dito po sa Acts chapter 20, siguro napansin nyo na kanina sa atin pong scripture reading, na kung saan ito pong si Apostle Paul ay kausap niya ang mga pastors doon po sa Ephesus. At sila po ay, itong si Apostle Paul ay papunta po sa may Jerusalem and nagbibili na po siya doon sa mga pastor na ito o sa mga elders na ito dahil, kumbaga, naaring nararamdaman na rin ni Apostle Paul na ito na yung huling pagkikita nila. At sinabi na po yung lahat ng mga bili ni Apostle Paul sa mga pastors na to, kaya nga dito sa dito sa chapter na ito ay ito yung huling habilin ni Apostol Pablo sa kanila. And makikita natin yan dito po sa Acts chapter 20, 17 to 38. So meron tayong gustong bigyan ng pansin dito po sa ating mga... Ayan. So tinan po natin ang atin pong lesson ay blessings of giving. And tingnan po natin dito sa text mismo sa Acts chapter 20 verse 35. At meron tayong mga bibigyang pansin ng mga ilang salita. Una po dito, sinabi ng ating Panginoong Jesus, o sinabi po ng talata, no? Sinabi po ni Pablo sa kanila, ye ought to support the weak. Sabi niya, ye ought to support the weak. Sabi niya po doon sa mga elders. Ano po ba pag sinabi nating weak, diyan po sa kahulugan ng weak na yan sa talata? So titingnan natin yung mga ilan po na yan to introduce yung atin pong lesson. Una, pag sinabi nating weak, example po dito sa Romans 14:1, ang ginamit po na salita doon sa Acts 20 ay yung salitang asteneo, at makikita din po natin yan dito sa Romans 14:1. Pero sa context ng Romans 14:1, makikita natin na ang tinutukoy dito ay spiritually immature. So ibig sabihin, ang mga elders, mga pastors, is kinakailangan nilang suportahan, no, kailangan nilang alalayan yung mga mananampalataya na hindi pa ganun ka-mature pagdating sa kanilang faith. Kasi nakalagay dito sa Romans 14:1, him that is weak in the faith. So, ang tinutukoy na weak na kinakailangang tulungan ay mga spiritually immature. Then, sa iba pa pong talata, ginamit pa rin po itong asteneo. At dito naman po sa Matthew chapter 10 verse 8, ginamit naman po, pero ibang word ang ginamit sa translation sa English na sinasabing, heal the sick. So, ang tinutukoy din po na support the weak ay tumutukoy sa physically sick, may karamdaman. Hindi kaaya-aya ang kalusugan. Then, sa isa pa pong talata, weak din po ang ginamit, pero makikita nyo po doon sa konteksto sa 2 Corinthians 12:10, sabi ni Pablo, therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake, for when I am weak, asteneo,
Yan, so may binanggit po siya dyan, binanggit yung infirmities, pag nakakaramdam ng kahinaan, mga reproaches, yung mga paglait, necessities, kahirapan, mga pangangailangang material, no, persecutions, mga pag-uusig po yan, mga distresses, mga sakuna, mga hindi kaaya-ayang pangyayari. So sinasabi po dito na yan yung mga kinakailangang suportahan. So pag merong mga kumbaga may mga spiritually immature, meron pong mga may physical na karamdaman, sila man po ay afflicted, distressed o nangangailangan materially, so ito po yung kinakailangan na sila po ay tulungan. Yun ang naging bilin ni Apostle Paul dito po sa mga elders na to sa Ephesus. Then, doon din po sa binasa nating text kanina, merong sinabi dito si Christ, sabi po ni Paul, remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Sa mga skeptics ng Bible, sinasabi nila, oh, wala yung ano na yan, yung statement na yan ni Christ, wala yan dun sa 4 gospel books. Kaya yung mga skeptics, sinasabi nila na meron daw kulang sa Bible. Hindi po ganon ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid. O nga naman, sinabi po, yung sinabi po ni Christ na it is more blessed to give than to receive, ay hindi natin makikita yung word per word na yan sa Matthew, Mark, Luke, and John. Pero tandaan niyo po, sinabi ng John chapter 20, merong ganitong sinabi po o sinulat si Apostle John, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book, sabi po ni John. So hindi po lahat ng ginawa ni Christ, obviously hindi rin po lahat ng sinabi ni Christ ay nakasulat po sa Matthew, Mark, Luke, and John, pero hindi ibig sabihin yan na hindi kompleto ang Bible. Pero the intention is, ito po, makikita natin sa verse 31, but these are written, anong pinaka-purpose? That ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Ibig sabihin, ang isinulat sa Bible, ito po yung mga kinakailangan lang para tayo'y manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po lahat ng mga kinilos ni Christ, hindi lahat ng statement ni Christ, pero dito po sa Acts 20:35, nakalagay din po mismo sa talata, nakalagay, remember the words of the Lord Jesus, how He said. So dito po, ang sinabi ni Apostle Paul, hindi yung nakasulat, kundi yung sinabi ni Christ. Kaya, wala pong contradiction at wala pong kulang sa Bible po natin. Na kumbaga itong statement na to ni Christ, hindi man to sinulat sa Matthew, Mark, Luke, and John, pero since ito pong statement ni Christ ay alam ng mga kausap ni Pablo, kumbaga ito ay na-preserve sa pamamagitan ng kanilang, kumbaga sa pamamagitan ng verbal o sa pamamagitan ng statement ni Christ, at dyan lamang po sa time na yan binanggit, pero hindi ibig sabihin po niya na kulang ang atin pong Bible. Ang ibig sabihin lang po niyan, kung ano lang po yung sinulat sa Bible, yun lang po ang gusto ng Panginoon na malaman po natin na mga mananampalataya sa lahat po ng ages. Pero gusto ko pong bigyan puntuhin sa oras na ito, dahil sinabi nga ni Christ na it is more blessed to give than to receive. And ang title ng ating message kanina, nakita natin, Blessings of Giving. Bakit ba naging pagpapala ang tinatawag na pagbibigayan? Alam niyo mga kapatid, kabaliktaran po sa daigdig po natin, siyempre sa daigdig po natin, ang laging sinasabi, ano bang makukuha? Kagaya nga na sinabi ni Pastor Tan nung Sunday, anyong sayo? Yan lang laging, yan ang isip ng tao, ano bang makukuha ko sayo? Ano bang matatanggap ko sa'yo? Kaya nga, di ba, yung may mga ibang tao na pagdating pa lang natin sa LTO, parang ang babait na mga tao, parang ang daming gustong tumulong sa atin. Pero obviously, alam naman natin bakit sila naglalapitan. Alam naman natin kung bakit sila, parang napakababait nila. Kasi meron silang gustong makuha. Pero kabaliktaran yung turo ng Bible. Dahil ang tinuturo ng Bible, hindi yung matatanggap mo, kundi yung maibibigay mo. Kaya sa totoo lang, sa heavenly perspective, pag nagkakaroon ng mga pagbibigayan, sa pananaw ng kalangitan, mas pinagpapala yung mga nagbibigay. Kaya nga kami nila, Pastor Jeff, nagsasacrifice kami minsan para sa inyo. Tumatanggap na lang kami. Para pagpalain talaga kayo, di ba, Pastor Jeff? Para pagpalain sila. Pero sa heavenly perspective, mas pinagpapala yung nagbibigay. Akala minsan ng mga tanggap ng tanggap, uy, dami kong blessing. Hindi. Sa totoo lang, mas pinagpapala yung nagbibigay. Bakit po? Magbigay ako ng mga ilang kadahilanan kung bakit mas pinagpapala o mas blessed in the sight of God ang mga nagbibigay. Una po sa lahat, it exalts God.
Alam niyo mga kapatid, pag tayo ay nagbibigay, dahil ito ay kalooban ng Panginoon para sa atin, sino ang natataas ang pangalan? Pangalan niya. Kaya every time na tayo ay nagbibigay, tayo ay tumutulong, nagbibigay tayo sa mga gawain ng Panginoon, tumutulong tayo sa ating kapwa, na-exalt po ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Matthew 5:16, bagamat ito ay tumutukoy sa testimony ng mananampalataya, kasama din yung pagtulong, pagbibigay. Na sinasabi diyan, let your light so shine before men. Anong sabi diyan? That they may see, makita nila. At pag nakita tayo ng mga unbelievers na tayo tumutulong, tayo ay mas gusto nating nagbibigay, sino ang nag-glorify? Glorify your Father which is in heaven. Kaya nga mga kapatid, sabi din po ng Galatians 6 verse 10, as we have therefore opportunity, ano daw po? Let us do good. Gumawa tayong mabuti at kasama dyan yung pagbibigay unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kaya pag gumawa ang kalooban ng Panginoon, tumulong tayo sa ating kapwa, pero meron pang special. Especially, doon po sa ating church, tumulong tayo sa ating kapwa mananampalataya, at yan ang kalooban po ng ating Panginoon. Kaya nga sa mga pagbibigayan, kagaya na meron tayong pinapractice na first fruits giving sa ating church, bakit natin ginagawa yan, mga kaibigan at mga kapatid? Sabi nga ng Proverbs na madalas natin ginagamit pagdating sa usapang first fruits, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So ginagawa natin, pag tayo ay nagbibigayan, pag tayo ay nag-o-offer ng ating first fruits, sinong ino-honor natin? Sinong ine-exalt natin? Of course, si God. Kaya pag ginagawa natin yan, tayo ang pinagpapala, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga 'di ba, salamat po no, talagang blessed na blessed tayo nung Sunday, may mga guests po tayo dito. 'Di ba? Natulungan natin. Tuwang-tuwa sila, pero alam nyo ba, mas matuwa tayo kasi dahil tumulong tayo sa kanila, mas pagpapalain tayo. Dahil it is more blessed to give than to receive. Mas tayo ang pinagpala doon sa totoo lang sa pananaw ng kalangitan, mas tayo ang blessed ng Panginoon. Okay? Kaya nga, gagawin natin lahat ng bagay to glorify God. Sabi nga ng Romans 11:36, ito yung madalas na ginagamit ng mga verse pagdating doon sa teaching na Soli Deo Gloria. No, for of Him, and through Him, and to Him are all things. To whom be glory forever. Amen. Kaya pagpapalain tayo pag gagawin natin ng isang bagay para sa ating Panginoon. Kaya it is more blessed to give than to receive dahil pag nagbibigay tayo, it exalts the name of our God. Hindi lang yan. Pangalawa, it enlightens the giver. Alam nyo, pag tayo ay nagkakaloob, tayo po ay nagbibigay, tumutulong, nagbibigay sa gawain ng Panginoon, mas lalo tayong natututo. Mas lalo tayong na-enlighten, mas lalo natin naunawaan ng kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Balikan natin kanina yung Proverbs chapter 3 verse 9, yung ginamit kong talata na honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Tandaan nyo po, balik pa tayo sa verse number 5, connected po yan. At ang sinasabi ng verse number 5, trust in the Lord with all thine heart. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, pagdating sa pagbibigayan, kinakailangan po, isa sa mga kailangan nating matutunan po diyan, kaya nga, ang blessing ng pagbibigayan, meron tayong natutunan, na-enlighten tayo sa kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Kasi pag tayo ay nagbibigay, tinuturuan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Magtiwala sa Kanya. Sino ba naman tayo, hindi tayo mayayaman? Simpleng mamamayan lang tayo ng Pilipinas. Personally, may mga pangangailangan din tayo. Kayo personally. Wala siguro sa inyo magtataas. Sino sa inyo rito walang kailangan? Walang pangangailangan? Walang magtataas ng kamay. Lahat tayo may pangangailangan. Pero alam nyo, bakit tayo nagbibigay? Bakit tayo tumutulong? Kasi gusto nating i-bless tayo ng Panginoon. It is more blessed to give than to receive. At pag naunawaan natin yan, wow. Kaya nga tinan nyo yan, pati sa tithing, di ba? Sa Malakay 3:10, tinan nyo po yung sinabi rito ng talata, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Pero tinan nyo to asan yung enlightenment dito? And prove me now. Alam nyo, sa dami ng mga verses sa Bible,
Ito yung makikita nating talata na nanghamon si God, subukan niyo ko. Prove me now. Ano ba yan? Bibigay ng tithes. Ang taas-taas na ng gasolina. Ang dami namin mga gastusin. Ganto. Ang dami mong sasabihin. Pero, ba't di mo subukan ng Panginoon? At the more na ikay nagiging tapat, the more mo masusubok ang Panginoon at mas lalo mo siyang makikilala. Maaring nakarinig ka na ng napakaraming preaching. Tayo naman, taon-taon, meron tayong first fruits giving. Maaring sabihin natin, bugbog na tayo sa mga preachings about giving, pero alam mo, hanggat hindi mo siya pinapractice, hanggat hindi mo siya ginagawa, hindi mo mapapatunayan ng Diyos. Hindi mo makikita yung blessing na ibibigay niya pag naging tapat ka pagdating sa area ng pagbibigayan. Kaya nga napakagandang example, gamitin ko lang, ginamit na rin ito nung Sunday. Diba? Sa panahon ni Elijah, di ba, remember the story? Kinento na rin ni Pastor Tanyan, na itong widow woman na to, walang-wala na siya. Last na nga yun yung papakain niya si Pastor Elijah, si Propetang Elijah. Pero kita niyo yan, doon yung makita yung prove me now herewith. Dahil kahit na last na po yun, pagkatapos nun patay na sila, wala na. Aba, hindi nawawalan, hindi nauubusan. Alam niyo mga kapatid, masusubukan din natin yan sa buhay natin. Marami mga challenges, marami mga problema, pero pag ikaw ay patuloy na nagbibigay sa gawain ng Panginoon, patuloy kang tumutulong sa iyong kapwa, doon mo lalong ma-appreciate na it is more blessed to give than to receive. Kasi mas lalo mong makikilala, mas lalo mong matututunan kung sino yung Panginoon. Marami ka nang alam na mga theological terms. Maaring magaling ka sa debate. Pero alam mo, hanggat hindi mo ina-apply sa buhay mo itong klaseng yung pagbibigayan, hindi mo ma-appreciate yung blessing ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Pangatlo po mga kapatid, it encourages the godly. Pag ikaw ay nagbibigay, mga kaibigan at mga kapatid, bakit it is more blessed to give than to receive? Kasi pag tinignan natin ang scriptures, makikita natin, mas lalo pala tayong dapat ma-encourage na magbigay. Kasi tingnan niyo po ito, like for example in Matthew chapter 6, anong tinuturo sa atin ng Bible? Ang turo sa atin ng Panginoong Yesus, lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But, anong turo ng Bible? Lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Ang tinuturo sa atin ng Bible, pag mag-i-invest tayo sa mga spiritual na mga bagay, hindi siya mawawala. Hindi siya mananakaw. Hindi siya makokorap. Kaya, it encourages us to give more kasi ito yung tunay na investment. Yes, maaaring sasabihin ng ilan sa atin, uy, nakapag-invest na ako sa ganito, may insurance company, ganto. Okay naman yan, di naman masama, pero huwag mo kalilimutan. Kung meron ka mang dapat magiging primary investment, hindi lang panglupa, kundi pang langit. Dahil yung pag nag-invest ka sa panlupa, kahit sabihin mo matatag sa ngayon yung kumpanya kung saan ka nag-invest, anytime pwedeng malugi yan. Anytime yung milyones na in-invest mo dyan, anytime pwedeng mawala yan, basta nandito sa lupa. Pero yung in-invest mo sa langit, hinding-hindi yan mawawala, mga kaibigan at mga kapatid. At huwag niyong kalilimutan, sabi nga ng 2 Corinthians 9:7, pagdating sa pagtulong sa mga gawain, sabi ng salita ng Diyos sa last part, God loveth a cheerful giver. Masaya. Kaya talagang makikita natin, kumbaga gustong-gusto ng Panginoon, pagpapalain ng Panginoon, mamahalin ng Panginoon, ang isang anak niya na nagbibigay ng masaya. At encouragement pa sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Mga kaibigan at mga kapatid, itong ginagawa nating mga pagbibigayan na ito, maaring pag merong nagpunta dito, maaring di tayo maintindihan. Bakit kanya may first fruit na, may tithes pa, ganito, ang dami pang mga. Pero kung tutusin, kung ikukumpara nga sa ibang mga churches, konti lang yung sa atin. Pero maaaring ma-misinterpret tayo ng iba, pero relax lang. Ito yung ginagawa nating investment sa mundong ito nang hindi tayo lugi.
Pag nagbibigay ka from the heart, binibigay mo yan for the glory of God, hindi ka malulugi dyan. Walang lugi dyan. Dahil alam natin na ang pinaglilingkuran natin ay buhay na Diyos. Kaya mga tinulungan natin, mga kapatid, parang hindi na natin alam kung saan pa iba mapupunta. Pero makikita natin yan pagdating natin doon sa Bema Judgment. Pagharap natin sa ating Panginoong Jesucristo, masasabi natin, naku, buti na lang. O kaya, sayang ito lang ang ininvest ko. Sana nagbigay pa ako ng mas marami pa. Dahil minsan wala tayong idea na yung simpleng pagbibigayan, meron palang maliligtas na kaluluwa. Merong isang gawaing magsisimula sa ganitong lugar at may mga matuturuan, may mga maliligtas, may mga sisibol na mga bagong missionary na magpuproduce na naman ng panibagong missionary. Kita natin, wala talagang sayang. Maaring sa pandaigdigang level, naku, sayang yan. Naku, wala nang balik yan. Sa paningin ng tao, pero hindi natin nakikita sa spiritual realm. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, sabi nga panghuli ng ating pag-aaral, if you want to be blessed, then be a blessing to others. At tandaan mo ito, pag nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon, nagiging blessing ka sa others. Kasi ang ginagawa natin, hindi lang naman pang atin to eh. Kaya nga, di ba, dahil sa pagbibigay ang ginagawa natin sa church, kita nyo naman, may mga natutulungan tayong mga missionaries, hindi lang po sa Pilipinas. May mga missionaries na nakakarating sa Latin America. May mga missionaries na sa kontinente ng Africa. Maraming umiikot sa Asia. Wala tayong idea minsan kung saan na nakakarating. Pero tandaan nyo po, sa ating pagbibigay na ito, tayo po ang pinagpapala dito. Tayo po ang magbe-benefit nito. Kaya nga it is more blessed to give than to receive. Huwag tayong mapapagod na magbigay. Huwag tayong mapapagod na tumulong sa ating kapwa, sa mga ibang misyonaryo, sa ating mga kapatiran dito sa church. Huwag tayong mapapagod na tumulong. Hindi man tayo papalakpakan marahil. Hindi man tayo makatanggap ng award, reward dito sa lupa. Pero tandaan nyo to, sabi nga ng 1 Corinthians 15:58, lahat ng ginagawa nating labor sa atin pong Panginoon, our labor is not in vain in the Lord. Let us pray. Father in heaven, thank you for this evening, dear Father. Salamat po, it is more blessed to give than to receive. Sinabi mo po yan, Panginoong Jesus, dito po sa Acts chapter 20. At naging encouragement ito ni Apostle Paul sa mga elders doon po sa Ephesus, na tumulong po sila dahil it is more blessed to give than to receive. Ang daigdig po, laging iniisip kung ano yung makukuha, ano yung matatanggap, ano yung ayudang makukuha. Pero kabaliktaran, Lord, ang tinuturo mo sa Bible, bilang mga mananampalataya, bilang mga anak mo, mas pinagpapala pala yung hindi yung tumatanggap, kundi yung mga nagbibigay. Wag na wag po kami magsawa, Lord, na magbigay. Yung makatulong kami, Panginoon, sa mga pangangailangan ng mga kapatiran, makatulong kami sa mga pangangailangan ng mga missionaries, makatulong kami sa mga pangangailangan ng mga ibang mananampalataya, maaaring hindi man namin ka-churchmate, maaaring sa ibang church, makatulong po kami. Kami po pala ang pinagpapala because it is more blessed to give than to receive. Maaaring hindi man namin makita sa lupa ang balik nito, hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay naglilay kami ng treasures sa kalangitan. Nag-i-invest kami for eternity. Nag-i-invest kami sa mga spiritual na mga bagay na hindi mananakaw, hindi malulugi, hindi masisira, hindi mawawasak. At salamat, Panginoon, dahil lahat ng mga mananampalataya ay binigyan nyo kami ng pagkakataon na paglingkuran ka. Wala pong zero sa amin. Pwede ka namin paglingkuran through our time, talents, and treasures. Kaya Lord, we pray na sana po, hanggat hindi ka pa bumabalik, matuto kami mag-invest sa mga pang-spiritual na mga bagay. Na sa iyong pagbabalik, makita po sa amin at masabi mo, pagharap namin sa iyo, na thou good and faithful servant. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and Amen.